sugot sa ato nga pagtuong karon nga sa gihapon ang tanks mga ginatawag nga speaking of tanks nga ano nga nadula siya sang 70 AD. Pero sa ato nga pagsugod mag-pray ta check sa atong kagalingon kung naay something ay sugid nga sala kung kinanglanaw kung kinanglan gid isugid tapos pasalamat sa Ginoo sa everything give thanks unto the Lord pagkaman sina igatingog na ko nang pagampo. Sige, let's pray. Sa imo lang amay, salamat kay sa mga kining higayong ginataod nimo samon sa pagtuon sa mga pulong para gid sa among kayuhan natawag nga agatos divine good nga sa din kami magawi. Ngani nagampo kami sa teaching ministry kag pamatuod sa balang nga espiritu sa mga pagtulunan as our divine teacher kay we are just a mouthpiece an instrument sa pag alinton sa imong mga pulong. Bisan Ginoo giving us spiritual IQ kag spiritual understanding sa imong nasalig gyapon ng tanan nga dili sa amon nga intellect o kun ano nga sa tawhano nga pamagi. Ani salamat kay sa imong grasyas sa imo ginadakop tanan ginapasalamatan pinagis ngalan Jesus Christ. Amen. Okay. So, mayara kita sang kuan nimo may mga pamatuod ni tawag nga facts. So, mayara kita pamatuod number 1. Ginatawag nga divine discipline sang Dios kag mga panalangin sang Dios pero para na sa Israel lang. Pero makita po naton ra ang mga principle nga sa isa ka butang nga ang tanan nga speaking of tongues tanan bisan sa ano man in any form bisan sa anong klase nadula siya. Pero amo lang nang pamangkot nga sa atong gihapon pagpadayon nga pagtuon kung san-o kag amo na atong pamatud-an sang 70 AD. Kay wala siya sang pizza diri nga natabo kung wala sang pizza kung saan-o siya na tabo pero ang natabo ara no nga sa di nga ginguba ni kanang isa ka ruler nga si Titus Flavius Sabinus Bispanos no si Titus Flavius Sabinus naging guba niya ang templo. Kag sa document natabo na siya sang 70 AD no Vespasianus. So diri sa facts number 2 ginahambal din ni Isaiah nga makigtalupangod siya sa mga Israel pinagi sa speaking of tongues sa lain-laing nga lingwahe kag ini siya para lang gid sa Israel. Hinumduman nato nga si Isaiah ni propeta ni siya sa Israel. Mga Israel nga ginatawag nga reversionistic. Dili karnal reversionistic but sing ano nga kabala na gid. Nagtalikod na gid sa pagtulunan sang mosaiklo. Kay ini siya sa Israel nga sa Old Testament so ara sila sa pagdumalan sa sang mosaiklo. Hindi ni sa sila nga nagagamit ng tasang pulong nga backslide hindi kundi reversionistic gid nagtalikod gid siya nga kabala na hindi na sa madutlan sang pagtulunan hindi na but sing ano nga kung karnal nga tumuloo madutlan-dutlan pa kay medyo katakilid pa lang na sa pagtulunan pero pagkabala na abisang ano mga kuhit patay na kay sa ato nga Kristiyano nga pagkinabuhi dapat buhi kita sa Dios no kag patay kita sa pagpakasala. So bisan ano ang pagpuwit sa aton sa Roma 6:11 bisan ano nga pagpuwit sa aton sang daan nga kaniyas sang sala sa paghimo sang sala patay kita hindi kita kabatyag hindi kita maghimo sang sala pero buhi kita sa Dios. Pero dire sa Isaiah baliktad reversionistic na gid sila kabala na hindi na magmati sa Dios no? Kay magadiretso kita so dire sa ikatatlo nga buot sing anon nga pamatuon nga ikatatlo pamatuon nga ang speaking of tongues amo na nga nawala sa 70 AD amo na atong sunod-sunod nga mapagtulunan nga kundiin ang ginsuguran sini no so propesya ni siya nga warning sa Israel lang
Tukar ako kuan ba. Halimbawa diri sa 28:11 sa Isaya. Nga warning ni sang Dios sa Israel. Sige. Isaiah 28:11. May palog basa be? Isaiah 28:11. Kung hindi ka mo magpamati sa akon, ang Diyos magagamit sa mga dumuluong nga nagahambal sa iban nga pamulong. So Nagahambal sa iban nga mga lingwahe sa pagtudlo sa inyo sa proteksyon. Buti nga nun, hindi pamulong nga iya sang Israel. Ti kay Isaya ni. Amo mangyapon nagingkot sa unang Korinto 14:21. Gikuha na. So sa sini, ini nga mga tao nga ara sa kay Isaya, Israel ni, hindi ni Christian. Kay sa panahon sa daan nga katipan, wala sa mga Kristiyanos dira. Wala. Bisan na sa pagsulat man sa 1 Corinthians 14:21. Kapag sila nga ini nga mga katawhan. Tanaw na ang 1 Corinthians 14:21. May 1 Corinthians 14:21. Balita na diri kiin ane. '21. Nasulat ang kasulatan. Sige. Paagi sa mga tao nga naghambal sa iban ng mga hambal, paagi sa mga bibig sang mga dumuluong, maghambal ako sa akong katawhan. Pero wala sa palang sila, hindi sila magpamati sa akong siling sang Ginoo. 14:21. Ining iyang katawhan, these people, hindi na siya mga Christians. Katawhan na siya nga mga Israel. Amo nang katawhan ni Jesus Christ. Amo ning ginambal sa 28:11. These people. Ariyo 28:14. So pinaagi sa lingwahe sang ibang katawan mga hintil. Tinuod naton nga sa mata sang Dios duha lang ka klase ang no, tatlo ka klase. Primero, duha lang ka klase ang katawan sa mata sang Dios. Israel kag hintil. Pero sa aton karon nga panahon, tatlo na ka klase ang katawan sa mata sang Dios. Hudiyo kag hintil kag mga Christians. Sa aton pa sang una nga duwa pa lang ang katawan sa mata sa Dios nga Hudi ang nga Israel kag hintil kay waay pa sa mga Christians. Pero sa panahon ni Pablo, kay si Pablo man ang unang miyembro sang pagkakristohanon, tatlo na kaklase ang tao sa mata sa Dios. Hudiyo, hintil kag mga Christians. Amo nang katawan sa mata sa Dios. Now, para makatalupangod, makahatag sang atensyon sa mga Israel. No. Kay sang hasta 70 AD pa mo. Maghahambal ang Dios sa mga Israel o kung sa mga Hudiyo
pinaagi sa iban nga lingwahe. Basa karon sa Acts chapter 2. Kag amo man ni sa Acts chapter 14 kag ginambal sa Dios. Para lang makabigay pansin nga subong nga gintagna na sa Isaiah, ginhambal na sa Isaiah 28:11. Kaya ang mga Hudiyo na kabalo na sila sa mga propesiya, sa mga umalabot, kabalo na sila. Amo nang nagapaabot sila sang ilang Mesiyas. Hasta karon na kabalo na sila. Ang problema lang kay wala sila nagtuo bisan hasta karon. Ining kadaman sa mga Hudiyo nga si Hesus nga Kristo o kon Misaya, amo na ilang Misaya nga anak ni Josep kag ni Maria. Amo lang ang problema kay wala sila nagtuo. Bisan hambalan mo na sila karon dito sa ilang lugar. Amo na nga kung may ara sang Hudiyo nga magtuo nga si Jesus Christ Dios, nga subong nga ilang Misayas, nga subong nga napatay siya, nagbayad siya sa atong mga sala, namatay sa unod kung nabanaw sa katatlong adlaw, kag nagkaib sa langit kag yara sa kamot sa Dios nga Amay, nga una nga persona sa maka Dios. Bahimo man na sila nga Christian. Kay karon amo ang panahon sa pagka-Kristohanon. Sige, dayon ta. So ining ginambal ni sa Isaiah 28:11. Propesiya ni siya kag warning sa sa Israel nga hindi tumuloo. So dito sa pamatuod nga ikaduwa, reversionistic na sila mo, kabala na sila. So warning ni sa ila. So ining buot singanon sang propesya ni nagapadayag ni siya sa umalabot nga sa pagsugod sang speaking of tongues sang 30 AD. Amo nang Acts chapter 2. Nga si Pedro naghahambal siya sang iyang nga lingwahe Galileanon. Pero ang nagapamati sa iya nga pila to kabilog nga lingwahe sa mga Israel nga nagkadto sa nagkalain-lain nga mga lugar, nakaintindi sila sa ila mismo nga lingwahe. Kada isa sa ila nakaintindi. Din siya Acts chapter 2. Oh. Midis, Parsian. Oh. Nga luwas sina ang gahambal si Pedro siya nga lingwahe nga Galileanon. Pero ini taga Parsian, taga Midis, nakaintindi sa ilang pamulong. Hindi man ni sila Galileanon. So sa ila mismo nga pamulong nga nagkalain-lain, puro mga Israelites ni sila. Siyempre nagdag dito sila ginbata sa Parsia, sa Midis. Dito sila nagdalagko. So ang ginambal nila lingwahe nga iya sang Parsian, iya sang Midis, sang Ilam, Mesopotamia. Iya nga pila ka bilog 16. O amo ni nga mga pamulong. Nga nakaintindi sila sa ilang nga pamulong, samantala nga ang pamulong ang ginambal ni Pedro iya sang Galileanon. Oh, para makahatag sang katingalahan sa ila nga sa pagmatikod sa Isaiah 28:11. Okay. So warning ni siya sang nga palaboton nga fifth cycle of discipline sa 70 AD. Nga ara sila karon sa
ikaapat nga o kun warning nga ikaapat nga pagdisiplina sa Dios sa ila nga kung matalupang dan nila ni makatag sa ila sang atensyon, hindi matabo ang ikalimang nga disiplina sa Dios sa ila nga maglalaplaag sila. Hindi matabo. Basta ginahinomdom nila ang pagtagna ng speaking of tongues sa Isaiah 28:11. Baot mo makagali. Okay. So mo na yung pagpatalupangod sa ila nga sa paghambal sa paggamit sa mga tumulo nga sa paghambal para sa ila ni Pedro sa mga disciples. Kani sila nga mga messianic believer nga makatalupangod, makatag sang pagtalupangod o kon atensyon sa mga Israel nga kamala na gid. So dirita sa ikapat nga pamatuod ang relasyon sang 1 Corinthians 14:21 dira sa Isaiah 28:11. Kag ginakuon diyan nga sa kasuguan buting ano dira sa daan nga katipan. Kining Isaiah pagsulat sini wala pa ang bagong katipan mo. Amno nga dira sa kasuguan nasulat sa Isaiah 28:11 nga sa kasuguan ni Moses nga pinaagi sa iban nga lingwahe siya maghambal sa sini nga mga katawhan nga Israel. Kay Isaiah siya mo. So buting anon nga ara sa Israel, hindi sa mga Christians. Nga bisan pa ang Israel hindi gid magapamati sa iya. Ginhimo bala ni sa Dios nga hindi sila mamati sa iya. Hindi kay nakita sa Dios ang mga mahitabo nga paghatag sa ila sa grasya sang 40 years pa halin sa 30 AD hangtod sa 70 AD, hindi gid sila magtuo sa kay Jesus nga ilang Mesiyas. Nakita sa Dios. Amo na nga ining unang Korinto 14:21 para lang na sa Israel. Kagingkot niya ang Isaiah 28:11. Kag hinumano naton nga ining speaking of tongues ni kuan ni siya. Inang spiritual gift. Spiritual gift. So makita naton diri nga ang ini nga katawhan amo ang Israel. Ay iyasang Israel. Amo nang hindi pwede nga ang speaking of tongues nga sa Isaiah tungod kaara siya sa Isaiah gamiton siya sa karon nga panahon nga sa mga Kristiyano sa ginatawag nga mga kasimbahanan. Kay ina siya hindi para sa mga Christians kundi para lang sa Israel. Amo na ulay kay labtanan na siya sa atong karong nga panahon ang Isaiah 28:11. Nagatanaw kita diri siyang ginatawag nga by context o kung sa hitabo. Amo na atong ginatanaw. Hindi ka tungod kay yara sa Bible, i-aplikar dahil sa karon ka panahon. Numero naton nga ang Christian life is a life of thinking, hindi ni siya pasagad, no? Nga kung anong yara sa Bible. Halimbawa karon makita nimo sa Genesis, i-apply nimo karon, no? Hindi. Nga kung ano dra sa ginatawag nga Mosaic law, i-apply karon, no? Hindi.
So iba ang sa pagkakristohanon kag iba man ang sa Israel. Kay before sa kay Abraham, kawala pa siya gintawag sa Dios nga si Abram siya. Iba ang pamaagi sa ilang kasuguan dito. Ginatawag na siya nga inherent law. O kung iya na siya nga pamalaod, ginatawag siya nga inherent law. Halin siya kay Adan, pagkato kay Abraham. Karon si Abraham nga naghimo na siya nga Abraham, kag dira sa kay Moses, nga paagi nga sa Israel, ara ang Mosaic law. Amo gani nga sa panahon ni Jesus Christ, ara na siya sa panahon sang Mosaic law. Tinagkon si Jesus Christ, I came not to destroy but to fulfill the law and the prophets. Amo na pag-abot sa Pentecost nga time, karon kita sa bisan pang naay ginatawag nga overlapping, karon ginatawag kita nga mga Christians, amo na nga wala kita sa Mosaic law o kon sa inherent law. Hingaton is royal family honor code. Iba man ang aton nga pamagi sa pagkakristohanon kag mahuman na siya sa rapture. So pag-abot na po sa millennium, ang millennium nga tawag na siya nga kingdom law. So lain ang pamalaod sa Mosaic law, lain man ang pamalaod sa kingdom law. Kasi Jesus Christ is the King of Kings kag Lord of Lords. Na kung tanaw nito naton ang mga kasuguan, suno sa kahimtangan o kung suno sa kapanahunan. Amo na nga sa panahon sa Mosaic law, magsiling ka lang sa imong si kauton nga wala kay pulos, tiwas ka gid. Ang mga tao dito sa ginatawag nga kingdom law, kay kita rapture na kita mo. Ang mga tao dito nga yara sa unod, nga nagapadamo pa sila, bisang katanaw lang siya sa isa ka babae nga hublas, wala, bisala na siya sa kingdom law. Siyempre, kabalo na si Jesus Christ, kay Diyos yan mo. Wala. Pero sa Mosaic law, gauna-una ka ginahublasan mong babae, wala pa na sang sala, kay dapat may ara mag-witness, tatlo ka witness. Pero sa kingdom law, kapag hari ni Jesus Christ, nga King of Kings, kag Lord of Lords, wala na kinahanglan witness. Ikabalo na si Jesus Christ. Amo na isa gapamangkot ko sa ilab lang paano si Jesus Christ nahimo nga King of Kings? Kag paano siya nahimo nga Lord of Lords? Sino na mga kings? Sino na ang lords? Dapat may ara kita sang mga pamatuod o kon isab lang ginatawag mga definition of terms. Kada punong may patod gid kasi na nga gabot sing ganon. Hindi lang nga waswas lang gamit sa pulong. Kaya Kristohanon kapag kinabuhi, hindi basta-basta na. Hindi na siya hampang. Basta papamatuod sa imong pagka-Kristohanon. Okay. Ikalima nga pamatuod. Kaning 1 Corinthians 14:22. Kaya na 21, karon dirita sa 22. Be. Ang layo ng mga pinulungan, pinahanan lamang sa mga dili magtotoo. O dili sa mga magtotoo. Ano ni mata daw be? Usa ang lahi ng mga pinulungan, Oh, speaking of tongues na. pinahanan lamang sa mga dili magtotoo. Oh. O dili sa mga magtotoo. Oh. Para sa mga hindi magtotoo. Hindi siya para sa mga magtotoo. Tama. Sunod. Samtang ang piyas sa pagsulti sa mensahe sa Diyos alang sa mga magtotoo o dili alang sa mga dili magtotoo.
Okay? So ang speaking of tongues gali sa sini nga mga tawo nga ginatawag nga mga Israel, ang speaking of tongues ano? Sign para sa Hindi hindi ito mulo. tumuloo. Karon ko nag-speaking of tongues ka dira, hindi ka tumulo. Nag-speaking of tongues karon sulod simbahan para hindi sa mga magtotoo. Kag isa pa para na sa mga Israel. Ang ginambalan diri aw kung gininsulatan diri ni Pablo sa mga Israel ni siya natungod kay isa sini ka mga hitabo sa iglesia masalinta nga Kristohanon diri sa Corinto. Ginagamit nila ang pag-abuso, pag-abuse sa speaking of tongues. Mapirting ni pagdani sa speaking of tongues, no? Amo na nga kung hindi nimo nabalaan, ikaw nga Kristohanon sa karong nga panahon nga ginagamit sang iban ang speaking of tongues. Kung wala ka sang may nabalaan o kung wala sang pag-intindi, danihon ka gid. Pero anong tinutuyo? Para sa mga hindi magtotoo. Para to them that believe not, hindi para sa mga magtotoo kundi sa mga hindi nagtuo. Pero ang propesiya ya para sa mga magtotoo, hindi sa mga hindi magtotoo. Naintindihan? Ay nagsumpay-sumpay siya mga kasilunggol yan. Gani ang paghambal sa iban yung mga lingwahe nga wala na tuni, hindi tanda para sa mga tumuluo, kundi para sa mga hindi tumuluo. Oo. Para sa mga hindi tumuloo ang speaking of tongues. Pero ang propesya, ang panagna, Pero ang pagsugid sa tulong sa Diyos, tanda para sa mga tumuluo, hindi para sa mga tumuluo. kay nga aman, kay ang propesya, kung ihambal mo na sa hindi tumuloo, hindi na sila kaintindi. Hindi. Puro pato-pato nga istorya daw kingkoy-kingkoy. Abtik na ang mga hindi tumuloo. Tipon dahil na. Kung pagsugid sa tulong sa Diyos, Kay pras na God siniyo. Kung magbambal ka sa mga doktrina sa Kristiyano nga pagtubo, pras karong natun-an naton sa mga hindi tumuloo, hindi na sila kaintindi. Ang dapat sa ila kaluwasan. Ang kaluwasan. So nagtuong kita sa doktrina nga 12 kabilog. Sa kaluwasan, munang pagtubo, sanctification, propitiation. Amo na ang angay sa ila. Pero bahin sa Kristiyano nga pagkinabuhi nga nga sa pagtubo nga mga pagtulunan, hindi na nila maintindihan. Maglalisanay lang kamo sina, magsumpakiay lang kamo sina, walay pag-intindi dira. Kaya nga walay pagtudlo sang balanga espiritu, walay pagtalupangod dira. Amo man ang ginatawag nga propesya. Amo na nga propesya para lang sa mga magtotoo, sa mga pulaaboton. Sino ba na magtudlo para sa mga inagi ko naton ng ano to? Pre-trib, partial trib, mid-trib, ano man, post-trib, millennialist, pre-millennialist, post-millennialist. Wala na sa ila na. Pero magsiling ka lang 666, update po na sila. Pero wala sang wala sang pag o kung may mga salimuang ba siya ka nang garambol siya. Kay dapat isa lang gid dira sa tribulation ang tama, kag isa lang po sa millennial ang tama. Hindi pwede na sila magparehas. Kay kung mag-pre ang rapture sa tribulation, wala na i-post. Kapila man gali ang rapture, kay isa lang. Bisan ang sikang kami ni Jesus Christ, kay isa lang na. Hindi nga sa pagpresentar sa mga theologians nga iya lang sila na sang view.
So may posibilidad nga may ara sang hindi Christian dira. Amo na nga ang pagsugit sa pulong sa Dios sa mga hindi tumuluo. Walay pulos. Pero sa mga tumuluo, anong kapuslanan sina? Gahom na sang Dios kay matuod na. Amo na imong assurance mo. Hindi lang sila nga gindawat ko si Jesus Christ nga akon manluluwas. Paano mo siya na imo nga manluluwas? Ano ang kaluwasan? Kasi kinatawag nga pagtubos. Amo na nga ang pulong nga pagtubos kung komplikado na siya kung magamit ka lang sang pulong nga pagtubos o kung redemption sa English. Kay sa Greek damo na sa klase. Hindi mga patag man sakto. Oh, kung di ka magamit sang eksakto nga halimbawa karon aguradso, isaguradso, apolotrusis, hindi mo mamanan. Amo siguro nga damo sang tao nga nagahimo sang kaluwasan pinagi sa ilang maayong buhat. Kaya ano siling dira sa Bible? Dag-a ang malaot pinagi sa maayong buhat. Purla sa kabalo nga maayong buhat dira isa gatos, divine good dili siya human good. Kay ang human good which is kalos, iya gyapon na siya nga good nga sang bunga sang old sin nature. Amo na siguro kapaningkamot sila nga madaog nila ang malaot pinaagi sa ilang tawhanon nga kayo. Hindi makatag sa ilang sang kaluwasan. Kung di nga pinagi sa agatos nga divine good nga yara siya yielded to God the Holy Spirit. Yara siya sa pagpasakop sa balang espiritu in the spirit of God the Holy Spirit. Kag may pagtulunan siya nga nagatubo siya of growing in grace and in the knowledge of the Lord Jesus Christ. Hindi na tanan hindi pinagistawanon nga kaayo. Kundi sa Dios nun nga kaayo dira nimo madaog ang malaot. Amo na kundi ka magbalik sa pag-intindi sang Griego. No. Ina siya para lang sa pagtuon. No. Kag-angay na siya sa mga manunudlo, nagatudlo. Pastor teacher, o kon evangelist. Kay or else, hindi niya maintindihan ang iyang mga hinambalan. Was-was lang siya sa iyang botsing ganon. So, nagagamit kita din sa exegesis. Ha? Kita mo, pati Biblia natin gani, may paghalong sina kung anong pag-intindi o maayong balita o balita nga Biblia. Ang isa dito, hiligaynon. Amo na nga sa mga nagkalain-lain nga mga version sa Bible, may ara sang ano ni iya nga botsing ganon. Okay, magagamit kita karon sa NIV mo. NIV. Okay, pros na karon. Kung magamit ka sang King James o kung sa simbahan nga ano ni, Fundamental Baptist, Central Baptist, ano ni, Bible Baptist, King James na sila mo. Pero kung charismatic ka, halimbawa Assemblies of God, Pentecostal, Full Gospel, siguro ambot ko ng United Pentecostal kung namo lang gyapon. Wala lang kabalo sa United Pentecostal nga one is. Kaya lang ang ilang Bible NIV. So amo na nga gabalik-balik ta kun diin sa pagtalupangod sa eksakto nga buot niya sing ganon. Hindi lang naga-pick up lang kita sa Bible nga kung anong gusto naton. Hindi. Kay ang atong iyang ginabasyan amo ang original nga lingwahe. Kay magagamit kita diri sa NIV sa sunod. Nga kung ano ning botsing anon sang speaking of tongues. So amo ni nga may mga pamangkot diri nga ano gid ang tinutuyo sa speaking of tongues. Now para sa mga hindi tumuluo nga Hudiyo ang speaking of tongues. Kay ang prophecy para sa mga magtotoo nga Hudiyo. Kay hindi magtotoo ni nakaintindi sang propesya. Amo nang hindi tanan nagadala sang pulong sa Dios. Makahibalo. Nabisan ano pa nakabahol Bible yan, sige lagaw-lagaw diyan. Nga prasong sino
katong sang una pa din nga nag-adtos tumado nga, ano gusto mo, pasumpakion ko ang pulong sa Diyos? Ano gusto mo, pahanayon ko ang pulong sa Diyos? Hindi pwede na. Kaya ang pulong sa Diyos wala na nagasumpaki sa iyang abot sing ganon. Kaya ang kamaturan wala sang pagsumpaki sa iyang kaugalingon. Kung may sumpaki, may pagsumpaki na dra, o kung meaning nga nagka-contradict, hindi na, wala na sa kamaturan. Hindi mo hawak ang Bible. Nga ikaw pag gusto kung anong butsing ganon nimo sa Bible, dapat ang Bible ang maghawak sa imo. Nga siya gid mismo magambal siyang kaugalingon sang kamaturan para sa imo. Amo nang gagamit kita sang exegesis, hindi sang eisegesis. No, nga himo lang outline, was ka lang pag gusto. Hindi. Amo isa nagakot ko sang pamulong ni Sipir nga, let not your experience interpret the Bible, but let the Bible interpret your experience. Hindi pagpamatod nga matod ang imo experience kaysa Bible. Ito mo nakita mo. Kundi pamatod ang Bible nga matuod kaysa imo nga experience. Matuod gid ang Bible bisag ano nang imo nakita sa imo nga palibot. Matuod ba ang imong experience kung magsupak sa Bible? Pras ni mga experience sa iban ba nga, ang napatay ko nga parinti, nakita ko pa to ba? Pero ano kon sa Bible? Human sa kamatayon, paghukom. Ano kanong nakita niya to, be? Mali ang Bible. Kaya kon sa Bible, sa Hebrew, ang tao mapatay kay isa. Pag umansin na, amo dayon ang paghukom. Tapos nakita mo, mali gali ang Bible. Tama imo nakita. Hindi tama gid ang Bible, mali ang imo nakita kay hindi to parinti mo nga napatay, hindi. Ginaguba ka sang isa na siya sa mga fallen angels, no? Na ginatuis niya ang o kung ginadoktrinahan niya ka sa mga experience. Hindi. So dito sa Bible ya base, bahala man kinaano ng mga hitabo sa Bible. Ang mga hitabo, pastor, pag makita mo ito na ang Bible sila mapahayag. Kaya mo ang makita mo, Bible base sa Bible ang mapahayag sa kamaturan. Hindi kaya ang nakita mo siya lang libra itupo-tupo mo sa nasulat sa libro. Nga ipahayag mo to sa Bible. Di karon mali ang Bible kay nakita mo gid sa imong mga mata. Hindi. Dapat ang basihan mo gid Bible gid, Biblia. Magkano kita dito base. Plus karon nagkona, 666 na ni karon, nakita mo gid tapos amo ni mga itabo na wala na siya nagapamatuod, base lang. Kung kita man ang ginatawag nga raptured generation, base lang pula ta kabalo, base sa 100 pa katuig sunod o ano. Kaya isang una nagira First World War. Amo na tong second coming. Ang iba na second coming pa mo. Ang ginauna-una nila hindi rapture. Tapos nagira pa gid World War 2. Karon ano na pud sunod? Damo lang pato-pato. Sa una sa Y2K kay ma-shutdown ang computer. Zero na. Pamakal na kamo sang asin kay amot tong isyo rap kwan 666. Kung ulay tatak, ulay na tatak ti isa ka sako. Makasustenir ang isa ka sako nga asin mo sina. Hala, tapos karon naman kay nag-COVID. Ano man mo? Sa ano man mahitabo? Nga kung ma-rapture man gid, kay isa pa, siyempre gatuota nga walay 666 mo sa karon. Wala. Pwede lang hiring-hiring lang pero ang matuod nga matabo sa 666 sa tribulation pa na. Wala na ta, rapture na ta. Anong ikadlok mo na? Kagalimbawa man gid kun ara makaguba na o kung makautod na sa imong relasyon sa Dios. Ang pakigambitan ay pwede na nga sa balaan nga espiritu, pero ang imong relasyon sa Dios tungod kay yara ka kay Jesus Christ, hindi gina mawala. Tubtob sa walay katapusan. Amo na nga nagtuon kita sang eternal security.
Kag matuod gina. Anak ka sa Dios, tugtog sa walay katapusan, bisan magbulid-bulid ka da sa pagpakasala. O kundi testingan mo, kay disiplinahon ka sa Dios, panita jagi ka buhi. Kag kung hindi ka gin madala, ano siling niwan? Sin unto death. Di na madala sa ampo-ampo. Testingan mo gid ha. Pamatod ang imong ginatuuhan. Kay ang Kristiyano pag kinami di na siya hampang nga uwak babi nga ay basi amo ni ay basi amo to. Hindi. Ipatuod gid kay hindi na siya hampang. Or else gasiso-siso ang imong kuan ang imong pagtuo o kung walay kasiguraduhan ang imong palaabuton. Okay. So ang purpose ng speaking of tongues para sa mga hindi tumuloo nga mga Hudiyo. Kag ang propesya para sa mga magtotoo. Amo na siling sa 1 Corinthians chapter 14 verse 22 kag bisan man sa verse 21. Kung may mga tao, pastor, nga magdamil yung mga kanila mga sa speaking of tongues sila, panlupo na, pastor. Tama gid. Deception na. Amo gani sa una, young people pa ko. Namangkot ko sina. Kay kwan ba inang research ko ba? Sa pamatuod gid sa akon nga ginatuhan. Di siyempre ara ko sa kwan sa Southern Baptist sa Mitsayap. Gatingala ko sini kay siyempre may ara sa ginatawag nga allies ba nga evangelical churches. Nang kusisa ko nga ngano nga gusto gin masabat nila. Ngano nga silang Pentecostal nga full gospel naga-speaking of tongues. Kag ngano nga kita nga sa Southern Baptist wala naga-speaking of tongues. Ngano man? Ano la pinasay sila nga kita iba kaysa ila. Abi man nung sabat kay dira ginatag sa Dios sa ilang speaking of tongues. Andiri hindi. Sa akon pa ko mag-speaking of tongues, kung mabalhin ko dito sa full gospel, kag kung sila nga hindi mag-speaking of tongues, mabalhin sila dito sa Southern Baptist. Yung kaya ka ito, napunmga daw sila sa malangan ng espiritu. O isa lang ilang pamatuod. Kag ngano kag isa pon ngano man nga isa pon ka sukway. Kakaron nakaibalo sa pagtulunan. Nagkakanta sila sang Come Holy Spirit Come. No, hindi. Once nga believer ka ni Jesus Christ, silyado ka na sang Holy Spirit. Hindi na pwede nga magkanta ka sang Come Holy Spirit Come. Hindi na pwede. Siguraduhang imong pagtuo ang imong ginatuuhan. Wala sila sinseryo nga, o nangaga sila mga karita espiritu. Tapos karon nagapamatuod sila nga sila Christian. Nagapamatuod sila nga anak sa Dios. Ano okay, tungod sina sa pagi nga napunan sa sambalang espiritu kay nag-speaking of tongues sila. So ang ilang experience nagapamatuod ba lang nga iya sila sa Dios tapos kung magkanta sila sang Come Holy Spirit Come. Wala sila kabalo kung anong butsinganon sang silyo sang balang espiritu o kung sa pagkaanak sa Dios wala sila gikay balo. Once nga anak ka na sa Dios, silyado ka na. Napuy-an ka na sang balang espiritu, puyo nga indwelling, idili endowment. Templo ka sa Dios. Anak ka na sa Dios. Kagyara ka na kay Kristo. Kabalo ka ba sa imong ginatuuhan? Nano ka mo? Tuo ka mo sa eksakto tapos karon tuo naman ka mo sa hindi eksakto. Ay kumatuod pastor kayo sa natabo sa kursi pala sila apostoles. Napagdaan sila sa malang espiritu. Ang klase-klase nga nasyon pastor nakabati sa ilang mga lingwahe nga magidambal sa mga apostoles ila lingwahe pagpatag sa kamaturan. Oh. Pagpatag sa kamaturan tikar ka ila speaking ito sa mga Pentecostal hambal sila why si makaintindi nga nagapamati. Oh, isa po na ka botsinganon nila di sa kaning sa 1 Corinthians gyapon.
chapter 14 nga gakuon sila nga ang Acts chapter 2 lain siya kaysa speaking of tongues, no, nga para kuno sa ila lang kag sa Dios amo na ilang pamatuod. Pero ang chapter 13 nagapamatuod na ang tanan nga speaking of tongues in any form nawala na bisan ano pa. May ara ba lang nga mga ang mga speaking of tongues nga mga nawala nga may mabilin nga isa nga may ara pa. Bisan ano klase nawala gina siya. So isa po na nga pag-intindi sa 1 Corinthians chapter 13 lalo pa chapter 12 verse 31. Pero nakakato ta diri sa kananay sa pamatuod ikaanom. Hindi basta-basta na nga mamangkot ka lang sa speaking of tongues tapos karon isa lang ka segundo o kung isa ka minuto tapos na. Hindi. Amo nang gakutoon kita diri inductively kung ano gid bala ang butching anon sang speaking of tongues. Pras na karon sa ato nga gin-intro nga sa pabalik naman nga sa 1 Corinthians 13:8. Unang Korinto 13:8 nga ano daw? Nga ining mga speaking of tongues plural mo Ang mga pagpadayag sa langit ng mensahe madula. lumalabay lamang. Ang mga hiyas sa pagsultig lahi, mga pinulungan mawala o ang kahibalo mahanaw. Apan ang gugma dili gayud mapatapos. Okay. So mawala mauntat gid kag ining propesiya kag kaalam mahanaw. Kay natabo ni siya ang propesiya nga mahanaw. Ano pa man imo ipropesya ka itagna karon nga human naman na ang panagna. Alin sa panagna ni Daniel? Pakadto panagna sa tribulasyon. Ano sa tribulasyon? Sa rebelisyon. Tapos na, ano pang ipanagna? Wala na siyang sumpay. Wala na. Amo na kung sino ang magdugang, dugang po niyang silot sa bugna. Kung sino maiban, iban. Ano maiban na? Mabuhin. Now, ano karon itagna pa nga kung ano imo mahimo, ano matabo sa imo nga ikaw Kristohanon karon sa para sa buwas? Hindi. Amo na nga kung magtuong kita kung anong kabubuton sa Dios, mga biblical principles na siya nga aton igawi bilang Kristohanon kay ang bugna para na sa mga Israel mo sa aton nga mga Kristohanon mga tawag nga biblical nga mga principles nga anong aton gawi ini nga sila nga detalye nga o dapat una paglaka mo unat wala o kung una tuo hindi tapos na ang tanan mahanaw na siya. Amo ning propesiya kag kaalam nahanaw ni siya sang 96 AD nga pagkumpleto na sang ginatawag nga canon of scriptures na nawala na sila. Kag ini speaking of tongues maundang. Okay, matan-an gyapon nato na sa sunod. Maundang siya. So hindi basta-basta nga magsiling lang magpato-pato. Nasa pag-istorya nga tungod sa amo ni pamatod amo na nagapamatuod kita diri kung ano ang botsing anon sang speaking of tongues. Kay sa ating pastorya nga pag-intindi sa mga speaking of tongue, piyagis ba lang espiritu mayari sa aton? Magambal kita sa pinulungan, nga sa pagpayag sa kamaturan. Inang hindi lang siya siling basta ka lang magsiling. May pamatuod gid. Amo na nga ang kamaturan shall set you free makatagit sa imo sang kahilwayan. Botsing ano nga hindi kita magka-ignorante sa pulong sa Dios kung anong botsing anon. Amo na nga pamatud ay gid. Baw. Are. So mawala. Amo na abi mga Griego niya, sige lang. Kung ano mang ginambal sa Griego, ara kagamo niyang phonetics. Okay lang. Pero mawala siya kag ang speaking ang propesya kag kaalam mahanaw
pero mauntat gid ang speaking of tongues kung kanus asya. Sa aton pa kaning ginatawag nga propesya kag speaking of tongues kag knowledge, temporaryo na siya nga hiyas o kon gasa. Nagatuon kita sang 20 kabilog nga hiyas. Ang napulo sina nawala. Ang napulo nagapabilin. Amo na nga kung magatuon kita sang nawala nga napulo ka hiyas, may mga tinutuyo na kung nga sang wala pa sila nawala, nga yara sila kung ano ang ilang tinutuyo ang purpose. Kag human sa ilang purpose nawala na siya. Amo nang pamatuo dira. Pero ang napulo naman kay hiyas nga hasta karon yara sa espirituhanong nga lawas ni Kristo o sa mga Christians, amo nang nagafunction sa sulod sang iglesia o kon sa sulod sa grupo sang mga tumuluo nga ginatawag nga Christians. So walay propesya karon. Wala. Amo nang pamatuod. Amo nang nagatuon kita diri kun nga kag san-o nawala ang speaking of tongues o kon ining bisan pa ining ginatawag naton nga temporary spiritual gifts. Spiritual gifts na siya ha. Hindi po siya nga dapat kung magpastor ka magatugi ka sa seminary. No, hindi. Amo na nga wala sang pastor nga nagadugay sa simbahan. Remember nga puimen didaskalos na siya, shepherding teacher. Ikaw nga manugpahalab, imo na karniro. Amo na mga ideal nga pastor. Nagaabot na sila tag 50, 30, 40, 50 katuig ka magsobra sa iya lang nga grupo. Sa iya lang nga flock, sa iya lang nga karniro. Hindi nga lumpat-lumpat, hindi. Tungod kay tatlo na siya katuig sa seminary, so tatlo man siya katuig sa simbahan. Hindi, imo na karniro. Ikaw magpahalab sina. Kaya ang pastor didra is puimin didaskalos, shepherding teacher. So magtuon na pud ka ngano nga shepherding pag-translate sina nahimo nga pastor. Kay butsi nga nun sang manugpahalab, shepherd, ikaw ang nagatiman sang imo nga karniro. Kumbaga pa, pares lang guna magsiling nga, kung presidente ka, ang imong ginaatiman, ang imong nasod. Kung gobernador ka, ang imong ginatiman, imong probinsya. Kung mayor ka, imong munisipalidad. Kung barangay kapitan ka, imong barangay. Natawag nga barangay kapitan o kung baryo kapitan, imong baryo. Pero kung pastor ka, imong karniro o kung imong grupo o kung imong karniro. So hindi siya professionalism nga type, kundi spiritual gift, hiyas, gasa. Kung hindi mo na gasa, bisan mo na kapirit, di ka magdugay. Hanggang dyan ka lang. No? Kay ang pagtudlo o kung natawag nga Kristohanong nga pagkinabuhi, walay retirement na. Hanggang kamatayan ang pagtuon kag pagtudlo. Hindi ikakalikay. Amo pa ng isa ka challenge nga sa pagpadayon sa mga pagtuon. No? Isa ka challenge na sa pagtudlo. Kag challenge man sa mga nagapamati nga magkinabuhi bilang anak sang Dios. Challenge tungod sa mga nagatudlo, tungod kami nagapamati, kami nagatuo. Okay. Ba kung magtuon pagkikita sang grammar, kuyaw. Ang ginatawag nga prophecy, matuod man gid siya. Matuod na siya. Amo nang ginatawag nga indicative mode, matuod. Prophecy, kaalam, kag ginatawag nga speaking of tongues. Matuod na, puros tanan indicative mode mo. Matuod na.
Pero kung ginatawag diri sa ginatawag nga voice, passive voice, ang propesya, kag passive voice man ang kaalam. Ano bot nga sang passive voice? Nagadawat ka lang. Gadawat ka lang. Kay ang active voice, ikaw gid mismong nagahimo. Amo nang kisa katanaw ko sa mga Griego ba, sa ilang pamulong. Hindi gid pwede nga, hindi din kalikayan nga hindi nila mabalaan ang grammar first ng passive voice, active voice. Bisan pa sa mga bata, kay depende sa ilang pamulong. Pero sa ato nga Pinoy, wala manabi na mo. Do sa wala lang. So, ang pahayag diri amo ni, kay matuod man gina tungod indicative mode. Ang propesya kog ang ginatawag nga kaalam nga hiyas, ginadawat lang nila na. Hindi ikaw ang nagapili. Hindi. May araabis ang grupo nga gusto mo mabalaan ang imong nga hiyas, ang imong nga gasa o kung spiritual gift. Tagaan ka nila exam. Pag exam, i-total na nila, evaluate nila na kamasiling nga amo ning imong hiyas. No, hindi. Ikaw na iya kag sa Dios. Ang Dios ay magbutang sa imo. Kay kundi na imo hiyas nga i-evaluate nila, isuma-suma nila, hindi ikakalahutay dira kung hindi na imo hiyas. Do presamblas pulong nga panalangin na. Kadamo sa mga katawhan nagasiling nga bisan hindi tumulo, kag tumulo magasin nga ay panalangin ni salamat sa Dios. Ano ba putsing ano sang panalangin? Kaya ang panalangin nga pulong para lang na sa mga tumulo. Kung magsiling ka sa blessing, halin na sa Dios. Sa hindi tumulo lay blessing dira. Bisan ano pa nakadagko sa ilang sweldo, bisan ano pa nakadamo sa ilang kwarta. Angay lang, deserving lang, kay ano man, kinaning kamot siya mo. Puri, giserbisyuhan niya. Halimbawa ka nag-eskwela siya, naghimo siyang bachelor, masteral, doktoral. Amo nang dagko sila sweldo. O kung nang negosyo siya, kag dako ya ginansya. Amo na nga nagkwartahan siya. Nga hindi siya tumulo, angay lang. Pero kung ikaw nga tumulo, nagapangsyon ko o nagagawi ka, suno lang sa mando sa Diyos, madako man na o kung magamay, kay halina sa Diyos, panalangin na. Kag hinuno mo nato nga ang panalangin, nga madako man na o kung magamay, nagkaangay gina sa imo, para sa imong kaayuhan. Kay hindi maghatag ang Diyos ang panalangin para sa imong kalaglagan, sa imong pagkakristohanon. Kay kundi angay nga magmanggaranon ka, tungod kay kung magmanggaranon ka, madula ka na sa Diyos. Panalangin na. Hindi maghatag ang Diyos sa imong tungod kay mastera ka na, doctorate ka na. Tapos karon siyempre dako imong sweldo. Pero pag hindi angay sa imo, mamakatag sa imong kalaglagan, sa imong pagkakristohanon, hindi na panalangin. O ano? Pastor, nakalalo kita sa mga tao ko. Isa ko rin yung kalalo kita kung panalangin sa Diyos hindi. So, ang Diyos niya, sa iyo ng balibaglo, kung ginaulanan kita ng mga tumulo, o ginaulanan man ang hindi tumulo. Ginatawag na siya nga grasya, nga ginatawag nga common grace. Tanan nga tao, tumulo man kung hindi, ginatagaan sa Diyos ang hangin, ang mga makaginawa, common grace. Pero ang efficacious grace, once nga magtuo siya kay Jesus Christ, nga sa kaluwasan, ang tupa sina mahimo nga saving grace. Wala na labot dira ang mga hindi tumulo nga sa common grace. Kay ginapadayag sa Diyos ang grasya mo. Pero kung bahay naman sa propedad, kaya wala may propedad sa sa common grace. Ama ako mo magbakal ka sa oxygen sa ospital, ang adlaw mo sina dako. Pero ginatag sa Diyos ng oxygen sa aton, libre. Amo ng common grace. Siyempre, sa tumulo kag hindi tumulo, dira lang
taman siya sa common grace. Nga mga tsansa sa mga hindi tumulo, nga tani makatalupangod sila sa pagtuo kay Jesus Christ. Pero pag abot sa efficacious grace, sa saving grace, kag ginatawag nga sa maturity nga super grace, no? Saving grace, alpha pa na mo, may alpha pa na dira. So ginatawag nga super grace, tapos beta grace, bisan pa ang dying grace, ultra super grace. My grace is sufficient for you. Para lang sa mga tumulo. Kaysa mga hindi tumulo, hanggang common grace na sila. Ulan, oxygen nga hangin, init, pero luwasin na, deserving lang, angay lang sa pagpaningkamot. Kung ang basihan is kwarta. Pero unique kita kay ang aton niya eternal. Asan og edad mo nga sa ginatawag nga dying grace, nga patay man ang tanan, pero hindi ila grasya. Disgrasya gid kay kundi sila tumulo. Kay hindi sila tumulo, kay impierno mo. Pwede sila siyempre sa itong unang promisa ng mga bilang espiritu. May destinasyon kita ya. Kita nga mga Christians, may destinasyon kita, eternidad, langit nun. Amo nang atong assurance. Itawahan mo sila ng espiritu, pastor ko sa gusto ng espiritu, wala sila. Amo na kung magsiling kang tawhanon nga Okay, sa otso di side ka sa Roma otso di side. Wala manuya ako espiritu. Espiritu sa mga nagabaskog sa ato. may tanong talaga eh. Otso 16. Ay sa mga Christian na address. Sa 8:16 no. sa kanisa Sa mga Kristiyano ni. Ano na ato dito, pastor mo. Ang mga hindi tumulo, amo na depende sa abyo. Ibang klase. Kung may ara man sila sa human spirit, pero patay, wala ka pangsyon. Amo na nga wala sila sang Holy Spirit. Kay kung may ara sila sang Holy Spirit, ang ilang human spirit buhi. Pero sa isa na pod kabyo are. Kung wala sila'y Holy Spirit, wala sila'y human spirit. Kay kung may ara sila sang Holy Spirit, may ara din sila sang human spirit. Kay ang Holy Spirit dila nagapuyo sa o ko nagapundo sa human spirit. Now, amo na nga ang Holy Spirit nagapamatuod sa aton tawhanon nga espiritu nga kita anak sang Dios. Kay ang human spirit mao nang receptacle organ nga sa diin nga dira ka makadawat sang mensahe. Ang human spirit amo na nga ang makaintindi lang sa pulong sa Dios ang mga Kristohanon tungod kay miara kita sang human spirit. Amo na nga ang mga hindi Kristohanon hindi sila makaintindi sa pulong sa Dios. Bisan ano mo na ka abris ang Bible nga klase-klase mga sikta, may mga Bible na sila. Pero waay sang pag-intindi kay wala sila sang human spirit, kay wala ang Holy Spirit sa ila. Amo na wala sila human spirit or patay ang ilang human spirit. Amo na nga maintindihan lang nila ang pagtulunan bahin sa kaluwasan. Kay ang Holy Spirit amo ang mag-act as human spirit para maintindihan nila ang kaluwasan. Pero luwasin na, wala. Logic ara sa ila. Mga filosofiya, mga palusot. Kanino tabo sa kaya patay siya sa espiritu. O paghimo isang sala, patay na siya sa espiritu. Either nga ang Holy Spirit, ang human spirit, ara gyapon sa iya, pero patay. Or ang human spirit nagalin sa iya. Wala siya human spirit. Duwa lang nakabyo, pwede. But singanon lang sina, wala na siya sang relasyon sa Diyos. Makabuhi siya pero wala relasyon sa Diyos. Wala siya relasyon na sa Diyos. Pero sa pagtuon niya nga pinagi sa pagdawat sa tong panit nga ginhatag sa iya, nagbalik ang iyang relasyon sa Diyos. Amo na may ara siya sa human spirit. Kaya ang iyang pagdawat sang panit
sang karniro atong panit nga ginatag siya nagapamatuon nga siya nagtuo o kung nagpaidalom gyapon sa gahom sang Dios. Dopras lang gyapon na sa mosaiklo sa Israel. Ang mosaiklo hindi na makaluwas sa Israel. Hindi. Pero ang ilang paghiwat, ang ilang pagtuman, amo na ang nakaluwas sa amo na nagapadayag nga sila nagtuo sa Dios. Nagapadayag na nga sila nagtuo sa Dios. Amo na nga sila luwas. Hindi tungod sa mosaiklo. Kay nga aman, kay wala sang katumanan sa ila ang mosaiklo. Amo gani nga si Jesus Christ o kung ang duwa nga ang second person of the Godhead, ang ikaduha nga persona sang pagka-Dios nagpakatao para maluwas ang Israel kag kita. Kay kung pinaagi sa mosaiklo, walay tao nga maluwas. Amo na ang gindeklara ni Pablo, pinaagi kay Pablo nga ang tanan makasasala. Kay ang mosaiklo isa na kapamatuon nga kung matuman sang Israel o kung bisan sino nga tawo mosaiklo, tawagon siya nga hindi makasasala. Pero wala. Kay nga aman, ano pahayag ni Pablo? Ang mosaiklo balaan kay halin sa Dios. Ang tao makasasala. Sino bala makatuman sa na kay ang tao makasasala? Bisan ano mo kapaligo, kung bulingit ka, bulingit gid ka. So mga angkon unta nila ang kaluwasan gintuman nila kay si Kristo, gintuman man ni Kristo. Tungod kay nakatuman si Jesus Christ kay nga ano, kay wala siya sang dagta sang sala. Siya lang gid ang o kung siya lang ang makatuman o kung siya lang ang pamagi sang kaluwasan. Amo na nga ang pagtuo. Ang kaluwasan pinaagi lang sa pagtuo kay Jesus Christ. Ano mo sing anon sang pagtuo? Ang pagtuo nagapaidalom ka sa gahom ni Jesus Christ kay siya ang nakatuman sang kasuguan. Nagapaidalom ka sa iyang gahom, sa iyang kamatuoran, no? Kag sa iyang otoridad. Sa aton pa ang tanan nga nagatuo kay Jesus Christ, kay si Jesus Christ lang ang nakatuman, makaagom sang kaluwasan. Luwas sa iya, wala na kita sang panalitdan. Amo na nga kita natago kay Kristo. Walay tao nga makakadto sa amay nga hindi pinagi kay Jesus Christ. Ano ang paagi sa iya? Sa pagtuo lang. Ano ko ba nga siya adal unta isa man kay balaan pa siya. Sang wala pa siya nagimo sang sala. Balaan ka siya kay why siya sing sala. Kay mo sang Dios, wala mo kita sa tao pero sa ato lang. Oh. Amo to nga si nga pagtugas sa Dios sa kay Adan, pinaagi sa dagway kag kaangay sa Dios nga wala siya sang sala. Wala. Pero human siya nakahimo sang sala, kita pag anak sang katawhan sa kay Adan, pinaagi kay Adan. Kag sa babae kay iba, tanan na paangay na hindi sa Dios. Apektado na paangay kag kaangay sa kay Adan nga malaglagon o kun nga makasasala kag sa kay iba. Amo nang tanan makasasala. Amo na nga bisan ano nga mando sa Dios sa pagtuman. Hindi gid makatuman ang tao kay ang tao makasasala. Ano ba sing ano nga gibutangan sa Dios nga ang ginatawag nga mosaiklo sa katawhan para mabalaan sa mga tao nga kita makasasala. hindi bala kita mag-admit sina. Bisan ano mo katuman. Amo nang iba ang filosofiya nila nga kumapatay sila para kuno maluwas sila sa ilang kagalingon, masilin na lang nga pagtinga nila nga ginopaselo ko sa akong mga sala na ano la kabalong gimbayran na ni Jesus Christ sa ibabaw sa cross. Tapos na ang tanan. Oh. Kag depende pa on, naging balaan tungod kay yara kita kay Kristo. Pero sa pakigambitanan sa balaan nga espiritu,
Na depende na mo na sa atong Kristiyano nga paginabuhi. Ang pagkabalaan kay Kristo ginatawag na isa nga positional sanctification. Pero ang atong ginatawag nga experiential sanctification ara pa na sa atong gawi sa ginatawag nga pagkabalaan. Ang tao, may mo isang revisionism tungkol sa handog. Mm. Sige. Mabatok sa Diyos po. Ibatan, mabatok. Sige. So dire anit ta mag kuan. Tempa ikulan ta ni para may tandaan ta. Okay, sige. So sa aton nga pag human, no, kay sunod naman ta magtuon na lang. Napod magampo ta. Sige magapray ta. Simo lang amay, salamat kay sa mga ginatag nimo sa amon sa pagtuon Ginoo. Siling sa ginasiling nga being at ignorant. Salamat kay sa mga pagtulunan. Kag sa paggamit sa iban nga mga tumulo Ginoo sa pagpahayag sini kung ano gid ang speaking of tongues. Salamat gid sa labaw sa tanan gid sa teaching ministry kag pamatud sa mga espiritu. As our divine teacher, kag paghatag po sa among Ginoo sa ginatawag nga spiritual IQ, spiritual understanding, not by our intellect Ginoo. Nga sa pagtuon sa imong mga pulong. Gani sa imong grasya sing pamagi, ginapasalamatan tanan kasi imong gyapon ginadangop pinagis kalan Jesus Christ. Amen. Okay.